Hey guys, samahan nyo naman ako mag-travel from Tajikistan to Kyrgyzstan via Kazakhstan kasi sarado yung border, so I had to go back to Almaty from Tajikistan bago ako nakapunta ng Kyrgyzstan. So, sumakay ako ng Summon Air from Dushanbe papuntang Almaty. Ayan, may libre silang candy. So, ito yung sinakyan ko na eroplano. Tapos, yun nga, nag-overnight lang ako sa Almaty. Pagka kinabukasan, umalis din ako papuntang Bishkek, Kyrgyzstan. So, yung original plan na magbabas, hindi natuloy. So ayun guys, naiwan ako ng 12 noon na bus papuntang Bishkek. And yung next bus is 2 p.m. So lumabas ako dito sa bus station. Tapos naghanap ako ng mga shared taxi. So mayroon namang lumapit sa akin. Kaso offer niya first 6K, which is around, ano lang naman, yung bus is 3K, tapos 6K, parang double the price. Pero may mga nabasa kasi ako na maximum daw 5K. So yun, nag-try ako mag-haggle, so ayaw niya. Pero in the end, pumayag din naman siya. Around 130 pesos lang naman yung 1,000 pesos, 1,000 na tenge. But wala, gusto ko lang talagang mag-haggle this time. So yun, nag-aantay pa rin kami, dalawa pa lang kami, so kailangan pa ng 2 more. So hopefully may dumating na 2 agad-agad para makalis na kami dito sa Almaty. So hanggang border na ako, tapos ko-cross, tapos maghahanap ulit ng shared taxi papunta naman ng Bishkek. Around 3.5 hours daw tong biyahe na to the border. Tapos mga 40 minutes na lang to Bishkek. Mas malapit sa border ang Bishkek kaysa dito sa Almaty. So yun lang yung update for now. So, malapit lang din yung ito, yun yung terminal, ito yung shared taxi dyan sa may Sino Oil. So, magkalapit lang naman yung dalawa. So I made a wrong choice na naman. Dapat nag-bus na lang talaga ako. Nagantay na lang ako ng 2 p.m. na bus kasi 1:45 na hindi pa rin kami umalis dito. And it's gonna be too late na kung pupunta ako dun, babalik ako dun sa bus station. I'm sure wala nang ticket ulit. And yeah, I should have decided early na bumalik na lang dun. Ang hirap ng ano, kasi wala masyadong pasahero, I don't know why. But crazy talaga. Dapat talaga nag-ano na lang ako, nag-bus. At least yun alam ko, on time siya, like 2 p.m. alis talaga. Well, charge to experience. Hopefully makakalis naman kami. And finally, nakaalis naman kami ng around 2 p.m. Tapos, may short na CR break. And nakarating kami ng border before 6 p.m. local time kasi may 1 hour time difference ang Kazakhstan at saka Kyrgyzstan. So, ito yung border. Of course, bawal mag-video. Tapos, dahil gabi na medyo, ano na nga, hapon na. So, nag-decide ako na mag-taxi na lang instead na mag-share taxi. Nag-Yandex na lang ako. So, dito ako nag-stay. And, yun kinabukasan, sumakay ako ng Marshutka or yung minivan na yan, papunta namang Kizart Village. So, dito ako sa Western Bus Terminal. Yan pala yung, yung ticket area. Ayun. So guys, nasa bus station ako. Western Bus Station tawag dito. Papunta ako dapat ng Puchkor. Kaso wala namang van or bus na pumunta doon based doon sa board na nakita ko at saka sabi nung parang barker dito. Tapos yun, chinek ko sa map at sabi naman niya na yung Chaik is dadaan daw tong minibus papunta doon sa Puchkor or sa Kizart, kasi sa Kizart yung plan ko na mag-stay for tonight. And then I'm not sure lang, medyo doubtful ako kasi parang mas malayo kung dadaan siya doon sa may bandang Puchkor. Pero I don't know, let's see lang. Hopefully tama naman na dadaan talaga ito ng Kizart. If not, ang plano ko bababa ng Chaik tapos magta-taxi na lang papunta doon sa Kizart kasi around 50 minutes na naman, so hindi naman siya masyadong malayo. So update ko kayo guys. Medyo late ng konti, nakaalis yung Marshutka or yung minivan, pero okay naman. Ito yung view guys, maganda. Kasi snow-capped mountains makikita mo. Tapos yan, okay naman yung road. As in, ano siya, well maintained. May area lang talaga, may areas na yung
inaayos yung daan. So, medyo tricky. At tapos, nag-lunch break kami dyan. And, maganda din yung view dito sa may lunch area. Ayan. So, maganda siya. Medyo mga 30 minutes din yata kami nagstay dito for lunch. Ganon. So guys, kakarating ko lang dito sa Gizart. So binaba ako ng driver dun sa dun sa kanto. Sabi dun sa signage, 15 kilometers yung dito, yung Sungko Lake from here. But of course, hindi ako magsa-Sungko Lake for now. Maghanap ako ng guide. Ang bala ko is magstay dito sa Gizart Village. So, chinek ko lang siya sa map. Wala akong idea actually anong meron dito. Basta, nakita ko sa map, mayroong hotel, mayroong mga kainan, may mga guest houses. So, sabi ko, dito ako magsistay. Kasi ito yung pinakamalapit na village sa Sungko Lake na gusto kong puntahan. So, yun. Maganda siya actually. Sobrang tahimik, walang tao. May kotse lang dumaan kanina isa, galing dito sa village. Pero yung sa main road yan, may mga paisa-isang dumadaan ng mga sasakyan. Tapos, yung village mismo is siya, nasa baba siya ng snow-capped mountains. Papakita ko sa inyo. Sobrang ganda ng view dito sa Gizart Village. Tingnan nyo. Ayan siya. So, ito yung tinatawag na adventure, guys. Kasi, tinignan ko lang to sa mapa yung village na to. And nakita ko, merong hotel, merong guest houses, may kainan. So, sabi ko, gusto kong puntahan to. So yun, pumunta lang ako ng bus station, tapos nagtanong-tanong ako. And yun, dinrap ako ng driver doon sa kanto. Tapos naglalakad na ako papunta dito sa village. Ang tawag sa village ay Gizart Village. And ito yung village na pinakamalapit sa Sungko Lake na gusto kong puntahan naman. So yun, wala masyadong tao dito. May mga pailan-ilan dumadaang sasakyan. Pero napakaganda ng village kasi nasa baba siya ng snow-capped mountains. So let's see what's in store for me here. At least dumating ako dito, anong oras pa? 4:15. So at least may araw pa. Siguro naman makakita ako ng place dito to stay tonight. Actually, plano ko mag 2 nights dito. Let's see kung anong mangyayari. Buti na lang talaga iniwan ko yung luggage ko dun sa hotel na tinuluyan ko. Buti pumayag din yung manager na plan ko naman din kasi bumalik doon at magstay ng overnight sa 11. So buti na lang pumayag siya kasi hindi ko ma-imagine nagdadala ako ng luggage dito. Ayan, parang tanga. Tapos ang layo-layo ng lalakarin natin, diba? Tapos may dalang luggage. Buti na lang ito, backpack dala ko, pero mabigat din siya. But at least kahit paano, okay na to. Kasi nagdadala ako ng luggage. More than 30 minutes din ako naglakad-lakad kasi close pa talaga yung ibang accommodation dito. Pa-start pa lang kasi ng season. So yun, buti na lang nakita ko tong yurt camp or guest house na to. And maganda yung view. Tingnan nyo, paglabas mo ng yurt camp, yan yung view mo. Sobrang ganda. Ayun. So, dito ako nagstay for 1 night, tapos 1 night din sa Sungko Lake. Ayun guys, nakahanap na ako ng matutuluyan for tonight. Doon sa isang yurt camp guest house. So, sa yurt ako magsistay. 2,000 pesos 2,000 som per night. So, nasa around 1,617 ganon pesos per night. Tapos, may kasamang dinner na yon. Mas mura kung walang dinner. Kaso, nag-check ako ng malapit na makakainan, wala akong makita. So, yun, inavail ko yung may dinner na lang. Para iwas hassle na. Tapos, nag-offer din pala yung may-ari ng tour. Medyo expensive talaga siya. Around $200. So, 2 days, 1 night na horseback papunta dun sa anong tawag dito? Sungko Lake. So, pinag-iisipan ko pa. But I think I don't have a choice. So, mukhang magbabayad ako ng ganun kamahal. Kasi, yun lang naman din pinunta ko dito yung Sungko Lake. Tapos kung hindi ko rin pupuntahan, walang na mangyayari dito sa akin. So, yun. May mga magagandang structures dito sa Gizart Village. Yun, naglakad-lakad lang ako. Tapos spring nga ako pumunta, May. So yun, tingnan nyo, maraming mga parang cherry blossoms, ganon.
So at least guys, nakakita ako ng isang shop na wala talaga siyang pangalan actually sa labas. Buti may naka-label sa ano, sa Google Maps. So bumili ako ng ice cream at saka water at saka itong peach apple juice. Ayun. Medyo malayo-layo siya dun sa inanuhan ko. Inistayhan ko. Mas malapit siya dito sa ano matawag? Kizart Hotel. So yun. But okay lang naman maglakad. Ayan nga yung grocery na pinuntahan ko. So, buti na lang may ganyan dito sa village. Ito naman yung dinner ko na pinrepare ng host ko dito sa guest house na inistayhan ko. In fairness, masarap naman. Tapos ito, breakfast. Ayan, may itlog. Tapos yung anong tawag, bulgur yata yan or something. So, yun. May mga dried fruits. Tapos umalis na kami ng anong tawag dito yung guide ko. Kami lang dalawa, hindi siya marunong mag-English. So, talagang parang, sign language kami talaga. Buti na lang, along the way, may nakita kaming mga group of tourists then 3 sila, tapos may guide. Yung guide nila, medyo nag-i-English. So, yun, medyo nakaluwag konti. Ayan na maganda yung view. Ito yung nasa taas kami. Tapos yung pagbaba niyan, sobrang hirap. Mas mahirap kasi yung pababa kaysa paakyat kasi nahihirapan din yung kabayo na mag-control para hindi kami hindi ako mahulog ba kumbaga madusmo in Bisaya. So yun, yan yung view sa taas. Yun, dalawa pa lang kami ng guide dyan. Medyo mainit. Tapos di pa ako nakalimutan ko pang mag-sunscreen that time. So sunog talaga yung balat ko. Ayun, ito na yung mga nakita na namin itong 3 tours na to na may guide din na kasama. So sumabay na kami sa kanila. Ayan na yung view dun sa may taas. Ayan, nagpahinga kami dito ng around 30 minutes. Kasi nakakapagod din talaga yung mag-horseback riding, guys. Especially pag ganito na almost 6 hours. Kailan talaga magpahinga. So yun, ito yung view dito sa may rest area na in-stop namin. Tapos yung may parang stream na yan na yun yung mga natunaw na snow sa taas. Yan, makikita nyo may mga snow pa dun sa may taas na area. Tapos, yun. So, we took a short break, like maybe 20 minutes, 30 minutes. And the view is really nice here. Ayan, tuloy-tuloy ang laban kahit na masakit na yung puwet, walang choice kundi ituloy na talaga kasi ito naman talaga yung pinunta ko. Ginusto ko rin to at saka uulit pa rin ako kasi na-enjoy ko din talaga yung view dito papuntang Sungkul Lake. Tapos yan, kahit na nahihirapan tayo, syempre kailangan nating mag-video. Kahit na hirap at saka masakit na yung katawan, di ba? Kasi content creator tayo, ganon. So nag-rest ulit kami dito ng around 5 minutes naman. Ito na yung makikita mo na yan sa likod ko, yun na yung Sungkul Lake na medyo frozen pa. Kasi nga pa-start pa lang ng season, pa lang yung winter. So after almost 6 hours, nakarating na kami dito sa Yurt Camp. And oh my god, sobrang ganda. But sobrang sakit na aking puwet at saka yung aking paa. Nakakapagod. 6 hours guys. Tapos 30 minutes na pahinga. In another 5 minutes. So 35 minutes lang. Tapos yan, nandito na kami. Pero grabe, nakakapagod talaga. So it's the beginning of the season pa lang guys. So wala pa masyadong tourists. So 4 kami na tourist dito. 2 yurt camp pa lang. Yan, nakikita nyo sa likod. 2 yurt camp yung available. Tapos hindi pa siya busy kasi beginning of the season pa lang talaga. Magiging busy to June, July, August din yung peak season. So good thing na andito kami na mga nakasama kong tourists kasi hindi pa masyadong matao. But grabe, 6 hours talaga yung horseback riding. Tapos horse trek lang naman kasi hindi ko kayang
Usually ganun lang din para safe. Tapos yun, sa may frozen pa yung lake. Papakita ko sa inyo mamaya. Sa may frozen pa siya. Pero masakit talaga yung ano ko. Sakit yung ano ko, yung upper legs. 6 hours pa naman guys. 6 hours. Tapos yung pahinga nun, isang 30 minutes, isang 5 minutes. Yun na yun. So ganun ka adventurous yung ginawa ko. In fact, this is the most adventurous thing I've done so far in my life. Ito na nga yung view dito sa Sungkul Lake. Ayan, pwede namang ano dyan, yung tinry naman ng yung kasama ko na ano, pumunta dyan sa may lake na yan, pero malamig talaga kasi frozen pa yung lake nung pumunta kami. Wala pa nga kasi masyadong tourist, wala pa masyadong tao. Ayan, pero maganda pa rin yung ano, yung Sungkul Lake kahit na semi-frozen pa siya. Clear yung water, tingnan nyo naman. Tapos, ayun, ito nga yung kasama ko, tinry niyang ano. Ayun. Tapos, ito yung view, parang mirror na ano, lake. Ganon. Maganda, maganda, in fairness. At saka, sobrang, ano bang tawag doon? Chill ng vibe dito. Malamig nga lang kasi nga, frozen pa yung lake. And pwede palang magkotse dito. Actually, alam ko naman pwede. Kaso mahal, like, double yung babayaran mo kung mag-isa ka lang especially. Kung may kasama, medyo okay lang kasi maghahati-hati kayo, ganon. Pero kung ikaw lang mag-isa, kagaya ko, ako lang mag-isa. So, medyo expensive siya. And, ayun. Tapos, sa ibang village pala dadaan, hindi dun sa Kizart Village. Yung access nung kotse na yon. And yan, paghapon, yan yung mga baka, pauwi na yan sila dun sa kanilang. So guys, it's 7:14 p.m. here and the sun is almost down. I can feel the cold. Malamig talaga siya for now, at least for me. Kasi diba, hindi naman tayo sanay sa lamig sa Pinas. So dyan kami magsistay sa yurt na yan. And tingnan nyo, yung araw is palubog na siya. I don't know what's the temperature now, but it's really cold for me. Ayan, naka-jacket. Tapos meron akong heat tech na pants, tapos another pants, tapos basta 3 layers ako ngayon. So yun. Nag-aantay lang kami ma-serve yung dinner, probably 8 p.m. pa, ganun. But it's a really nice place, so sobrang lang talaga, tagal nung pangangabayo going here. And it's really tiring. No, it's exhausting actually. So yun. Ito naman yung dinner namin, patatas at saka tinapay. Tapos syempre hindi mawawala yung tsaa dito. Good morning guys. It's around 7 a.m. here in Sungkul Lake. And it's super chilly. It's windy, so it's really cold. And I'm not so prepared for this. I'm just wearing this ordinary jacket. I didn't bring my thermal jacket with me for this trip because I wasn't really planning of going here, to be honest. So I think we're gonna leave like probably 7:30 or 8. And yeah, it was also a cold night, but I survived last night. So yeah, it's gonna be 6 hours of horseback riding later back to the guest house in Kizart Village. Pumunta ulit kami dito sa may lake na area and yan mas nag-frozen siya kasi umaga. Mas dumami yung ice or napadpad yung ice dito sa may bandang area na yan. Tapos yung breakfast, ito naman. And so, just like that guys, we are leaving because we need to take the Marshkuta, yeah, it's Marshkuta, the minibus. I'm going back to Bishkek. So, the 3 guys that I'm with here right now are also going to Bishkek. So, we're gonna take the Marshkuta together. Or maybe hire a shared taxi or something like that, whatever is available. But yeah, it's still cold here, and yeah, bye for now, Sungkul Lake. Maybe we'll see each other again. And tumigil na naman kami dito kasi ito yung rest stop din talaga to at saka maganda yung view kasi dito.
makikita mo yung snow-capped mountains, tapos sa kabilang side yung lake. Kaya mostly yung mga tourists nagsistop talaga dito sa area na to, na around ilang ano ba to? Ilang meter ba to above sea level? So, mga 5 minutes na naman kami dito. Picture-picture lang, video-video, ganon. Tapos, tuloy na naman yung laban. Mahirap yung pababa kasi mostly, dumaan kami kasi sa may snow na area. Kaya, medyo siya, slippery talaga. Nahihirapan din yung kabayo na mag-control. Anyway, so after 3 hours, ayan, nag-break na naman kami. Dito kami sa parang may sapa na to, or stream na to. Nagpahinga ng mga around 30 minutes bago tumuloy na naman sa pangangabayo na sobrang nakakapagod, guys. So guys, after 3 hours na pababa kami, ito mag-break kami, mga siguro around 30 minutes ito. Sobrang nakakapagod pababa kasi mostly siya, downhill, and hindi ko alam what am I doing wrong, na parang sila, mga kasama ko, parang chill lang sila, pero parang siya nahihirapan ako kasi baka mahulog ako sa kabayo or basta may balance issue yata ako or something like that. So ayun, dito kami nag-rest by the river. Sobrang chill nito. Kaya lang sobrang nahirapan talaga ako pababa. Like, sumakit yung paa ko, sumakit yung legs, basta yung legs ko, yung kamay ko. Kasi nagpipigil ako kasi ayokong para in Bisaya pa madus mo. Like, basta mahulog sa kabayo, gano'n. Kasi pababa nga siya, slow. Tapos yun, dumaan pa kami dun sa may snow na area na medyo slippery. Kaya basta mahirap siya pababa. And so we're back here in Kizart, and it's so tiring, so exhausting. So guys, ito pabalik na ako ng Bishkek. Unfortunately, iniwan ako ng mga kasama ko. Like, nagkasundo kami sumakay ng Marshkuta, 4 kami, and just in case hindi kami or maiwan kami or hindi namin maabutan yung last trip na Marshkuta to Bishkek, magta-taxi na lang kaming 4 kasi 4 naman yun, so pwedeng mag-share taxi. Unfortunately, iniwan nila ako, like sumakay sila sa 1 PM na Marshkuta. Hindi ko rin sila masisisi kasi naligo pa ako, nagbihis, ganon, and magkaiba yung guest house namin, medyo magkalayo din. Yun pala sila, dumiretso na sila, siguro kumuha lang ng gamit, ganon. Sumakay na sila ng 1 PM kasi around 12:50 na naman kami dumating ng village so I don't think nakaligo sila or pa. Basta, pero hindi ko na sila again masisisi kasi nga nagtitipid din siguro sila, and Marshkuta is only 500 some. And kung magta-taxi kami, most likely minimum 1,000. So yun, naglakad ulit ako dito papunta sa may Arc. And sobrang layo. Ang sobrang bigat ng bago, like more than 10 kg. Pero tiis-tiis kasi ginusto natin to. Tapos sabi naman nung pumunta kasi ako sa guest house nila, nagtanong kung nandun pa sila. Sabi nung may-ari, wala na, umalis na nga. Sumakay sila ng 1 PM na Marshkuta. Tapos yun, naglakad ako dito. Sabi niya naman may dadaan dito 3 PM from Chaik, yung mga Marshkuta na sinakyan ko papunta dito, papuntang Chaik din yun So yun, maabangan ko na lang 3 PM. Hopefully mayroon pang space para sa akin. Good luck to me. I really still can't believe I did it because Songko Lake is behind that mountain. The mountain with the snow-capped mountain actually. So we had to go from there to there and cross so many mountains before we reach the Songko Lake. So it was really tiring. 6 hours, guys, 6 hours.
So 10 minutes to 3 p.m. So pupunta na ako dito sa may road mismo. Magpapainit na lang ako dito. Kesa naman hindi ako makita or padaan na lang ako ng Marsputa. So better na magpapainit na lang. Hopefully darating siya ng 3 or maybe 3:10 gano'n. Hopefully at saka sana may bakante pa para makasakay ako. Kasi kung may bakante, useless. Hindi ko alam anong gagawin ko. Anyway, yun lang. So, nakasakay naman ako guys. May huminto na private car na meron ding ihatid sa Bishkek. So, yun, sumakay na ako. Nagbayad lang ako ng 600, I think, yung binayad ko. Tapos, ayan, yung breakfast ko sa hotel. Diyos ko guys, kung kailan ako lumabas, saka naman umulan. Buti na lang may dala akong payong, pero sobrang lamig, hindi ako nakapag-jacket. And ayoko nang bumalik dun sa hotel na stayhan ko. So, titingnan natin hanggang saan itong hanggang saan kaya ko sa lamig na to. Pupunta ako ng market sa Osh Bazaar. Ito yon yung pinakasikat na at saka pinakamalaki yata na market dito. Parang farmers market siya. Anyway, let's see anong mangyayari. In fairness, malaki talaga itong market din ng dito sa Bishkek, Osh Bazaar. Pero mas mahal ito kaysa dun sa Uzbekistan. So guys, pag namili kayo, mas maganda dun kayo mamili sa Uzbekistan na market kasi mas mura talaga, especially yung sa Samarkand the market. Mas mura yung mga bilihin dun kung bibili kayo ng mga spices or yung mga pistachio, ganun. Pero mura dito yung cherries, kaya bumili din ako dyan ng 1/4 lang kasi sobrang dami pala ng 1 kilo nung unang tinimbang. Tapos yun, kumain ako dito, pero hindi naman masarap, kaya hindi ko na i-mention yung pagkain dito, hindi na maganda yung service. Anyway, so yun, umalis na nga ako ng Bishkek pabalik ng Kazakhstan. Yun lang guys, bye!